ating gobyerno sa pagtahak po ng usapin ng South China Sea. Ito rin po yung kanilang gawing daan, yung diplomatic path. Huwag po maging masyadong matapang na kung ano-ano yung maanghang na salita papunta sa China. Alam ko, yung mga trolls, yung mga bashers, yung mga kritiko, sasabihin na naman na tayo ay pro-China. Say what you want to say, but tingnan din ninyo yung nangyayari sa bansang Israel sa pagitan ng Israel at yung Palestino, yung Hamas. Tingnan niyo yung itsura ng Gaza. Sa Israel pa lamang to. Lumawak. Pinasok ng Israel ang Iran. Lumawak. Nakialam ang Estados Unidos. Binomba di umano yung 3 lugar na mayroong nuclear enhancement program ang bansang Iran. Binomba, gumanti ang bansang Israel. Ang bansang Iran, binomba ang Israel, binomba ng binomba, at ganun din, binomba kaninang madaling araw o maaga-aga dito sa Pilipinas, yung base ng Estados Unidos. At yun nga ho, 19 or 18 missiles ang pinakawalan ng Iran, na intercept po yung 18 or 17 pero may nakalusot na isa at lumapag doon sa base ng Amerikano. Wala naman daw pong na-danyos, wala naman daw pong nasaktan, wala naman daw pong nasira, wala naman daw pong namatay. Salamat. Pero hindi po yun ang punto. Ang punto, babalik po tayo, i-relate natin sa Pilipinas. Ngayong araw ng Maynila, huwag po nating kalilimutan, noong 1945 ay nagkaroon po ng tinatawag na Battle of Manila. Yung Manila, napakaganda po ng syudad ng Maynila. And isasabay lang natin bilang pag-tribute o pagkilala sa isinasagawang araw ng Maynila ngayon. Yung Battle of Manila, isang buwang laban po yun mula February 3 to March 3 of 1945. 80 years ago. 80 years na po yung nakalilipas. Subalit, bago po yung Battle of Manila, kanya nga po yung Pilipinas noon, kung tawagin, ay Venice of the East. Maganda po ang Maynila. And I suggest yung mga nagtatrabaho, nakatira, nag-aaral, nag-aanap buhay sa Maynila, may oras po kayo, holiday ngayon eh. Inyo pong sariwain. Na available po iyan sa, i-search nyo na lang po, yung itsura ng City of Manila before World War II. O yung pre-World War II City of Manila. And I tell you, boy, you will fall in love sa City of Manila. Napakaganda. At kaya hindi naman nakakagulat na ito ay kinilala sa buong mundo. At ito'y kinikilala bilang Venice of the East, Pearl of the Orient, Queen of the Pacific. Ang ganda po ng Maynila. This was before World War II. What am I saying here? In relation to what is happening diyan po sa Iran at Israel, na nakialam na nga po ang Estados Unidos. Sariwain po ninyo. Wala naman po masama. Sabi ko nga, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. At maganda yan, I'm sure si Mayor Isko ay very familiar with the rich culture, heritage, and history of the City of Manila. At sana ay balik-balikan niya yung kanyang programa noon sa nung siya ay alkalde ng City of Manila na pagandahin at ibalik yung mga historical landmarks. So yung Battle of Manila, February 3 to March 3, 1945. Isang buwan lang ho yun. Tingnan ninyo para naintindihan din po ninyo yung ating talakayan ngayong hapon. Trace back yung itsura po ng City of Manila pre-World War II. Napakaganda po nun. At makikita ninyo, you will really fall in love with the City of Manila. Maganda po talaga ang City of Manila. Makikita po nyo yun at tingnan ninyo at ikumpara ninyo. Pagkatapos nung February 3 to March 3 of 1945, yung tinatawag, yung Battle of Manila. Ikumpara ninyo yung itsurang makikita ninyo when you do your research on how the City of Manila looks like pre-World War II at yung itsura po ng City of Manila after
the Battle of Manila. Kinakailangan pong makita nyo ito upang maunawaan ninyo na after Warsaw and Poland, ang City of Manila, ang pinaka-devastated city sa buong mundo. Pagkatapos po ng Warsaw, Poland, yung lugar na yan, pagkatapos po ng dalawang lugar na yan, ang City of Manila po ang pinakawasak pagkatapos ng World War II. Tingnan ninyo, yung mga nakakabiyahe po sa iba't ibang bansa, nakikita nila yung tram sa iba't ibang progresibong bansa. Meron pong ganun ang Pilipinas. Yun po yung bukod sa kalesa, bago pa po yung mga private cars or vehicles, yung kalesa, bago pa yung bus at bago pa yung jeep, yung kalesa at yung tram, yun po yung pangunahing mode of transport or transportation dito sa Pilipinas. Tingnan po ninyo ng masariwa ninyo at lalong-lalo na yung mga war freaks sa ating gobyerno pagdating sa usapin ng paano resolbahin ang problema sa South China Sea. Silipin po ninyo ang itsura ng City of Manila bago mag-World War II. At pagkatapos po niyan, silipin po ninyo kung gaano kawasak ang dinulot ng Battle of Manila, February 3 to March 3, 1945, isang buwan lang ho yun. Wasak ang City of Manila. At hindi na nakabawi mula noon. Hindi na po nakabangon ang City of Manila mula noon. And from where we speak now, 80 years after, hindi pa rin po nakababawi. Hindi lang ang City of Manila kung hindi ang buong Pilipinas. Ano po ang kahalagahan ng usapin ng Araw ng Maynila sa Battle of Manila sa nangyayari ngayong gera sa pagitan ng Israel at Iran? Alam mo ninyo, bago natin isulong ang isang usapin na pagka pinasok natin, baka hindi na po tayo makalabas, at kung makalabas man po tayo, gulanit na po tayo sapagkat wala tayong kakayang ipagtanggol ang ating sarili, nakaasa lamang po tayo sa ating alyado na hindi naman guarantee na yung nakikita po ninyo, yung Iron Dome defense ng Israel na sabi nila, guaranteed po yun, ginarantihan nila na wala raw pong makakalusot na missile sa kanilang airspace. Hindi po totoo yun, nakita natin eh. Ang daming missile ng Iran ang lumusot sa Israel. Meron ba tayo niyan? Yung doon po sa inataking base ng Estados Unidos, meron din pong air defense system yung bansa. Subalit hindi rin po lahat ay na-block. May nakalusot na isa, nag-landing doon sa biggest military base ng Estados Unidos diyan sa Middle East. So ibig ko sabihin, bago natin isulong yung tapang-tapangan na ating tinatahak tayo, kinakaladkad tayo sa isang usaping wala po tayong panalo, yung armadong konfrontasyon laban sa ating kapitbahay na China, maghinay-hinay po tayo. Meron pong statement yung Philippine government na dapat daw po ay talakayin na at nakikisa sila doon sa panawagan ng maraming bansa na ating sundin ang daan patungo sa diplomatikong pamamaraan na resolbahin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Iran at Israel. Tama po yun. Pero sana kung ano yung pananaw nila diyan sa gera sa gitnang silangan sa Middle East, higit po dapat yung diplomatikong pamamaraan ang ating isulong dito sa sarili nating bansa pagdating sa usapin ng South China Sea. Huwag po tayong magpabudol doon sa pahayag ng ating matagal ng alyado na meron silang ironclad commitment sa Pilipinas. Ironclad commitment. Yan din po yung ironclad, Iron Dome defense system ng Israel. Tumatagos po yung bomba sa Israel mula sa Iran. Kay Paul Ragman,